Handa ka na ba? Tanong sa akin ni Don Eduardo. Kasalukuyan kaming pababa sa hagdanan ng mansyon. Medyo kinakabahan ako, Lolo. You'll be fine. Nakangiting sambit ni Lolo. Ngayong araw na to, pupunta kaming dalawa sa Manila. Dahil may malaking announcement daw si Paulo. Ito pa lang ang unang beses na makakapunta ako ng Maynila, kaya kinakabahan ako. Isang buwan na mahigit mula nang umalis si Paulo. At kahit nung unang linggo lang niya, ay tumawag siya sa akin para kumustahin ako. Hindi naman ako nagtampo sa kanya. Iniisip ko lang na busy siya. At nung isang araw nakatanggap kami ng invitation card ni Lolo na galing kay Paulo. Pinapapunta niya kami sa Maynila dahil may isang party daw. Lula na kami ng kotse na siyang maghahatid sa amin sa Maynila. Hindi na nagmamaneho si Lolo dahil matanda na siya. Si Mang Aldo ang driver na pinagkakatiwalaan ng sobra naman ni Lolo. Dahil malayo ang biyahe namin, kaya hindi napigilan ni Lolo ang makatulog sa kalagitnaan ng biyahe. Habang ako naman ay patingin-tingin lang sa labas ng bintana. Halos buong buhay ko ay nasa San Ignacio lang ako. At halos hindi lumalabas sa Hacienda de Gracia. Para kasi sa akin, ang Hacienda de Gracia ang aking comfort zone, ang aking safe place at aking tahanan. Parang nakadugtong sa puso ko ang Hacienda ng mga de Gracia. Mamayang gabi pa ang party, kaya tumuloy muna kami ni Lolo sa isang hotel. Nakapagpahinga muna ako sandali sa aking kwarto dito sa hotel na tinutuluyan namin ni Lolo. Bago dumating ang isang makeup artist at designer para ayusan ako. You look so beautiful. Papuri naman ni Lolo nang matapusan akong ayusan. Thank you, Lolo. Nakangiti kong sagot sa kanya. Sa kabila ng kasiyahang nadarama ko, ay ang katotohanan na hindi ko mapigilan ang kabahan ng sobra. Iniisip ko na lang ngayon na ako ang makakapunta sa party na ganito. Hindi naman kasi mahilig sa party si Lolo at hindi din ako mahilig na pumunta sa mga bonggang party dahil sa palagay ko, hindi ako nababagay sa mga ganoong kasiyahan. Sakay na kami ngayon ng kotse papunta sa venue at mas lalong lumakas ang aking kaba. Halos mabibingi na ako sa sobrang lakas ng kabog ng aking puso. Nang dumating kami sa venue, sa isang Marangyang Beach Resort, agad na sumalubong sa akin ang mga mata na napakagandang mga dekorasyon. Maraming bulaklak sa paligid at iba't ibang mga palamuti nito. Nang tuluyan na kaming nakapasok sa isang malapad na function hall, nakita ko agad ang madaming tao. Lahat sila ay larawan ng karangyaan. Para akong nanliit sa aking sarili. Ang layo ko sa mga taong nandito. Relax. Bulong na sambit naman ni Lolo sa akin. You are a Deo Gracia, Danica. Katulad ka din nila. Napatingin ako sa main stage at mas malaking screen doon. Agad na gumapang ang panigbugho sa puso ko nang nakita ko kung ano ang nasa screen. Larawan ito ni na Paulo at ni Hana sa pictures. Hinahalika ni Paulo ang pisngi ni Hana habang malapad na nakangiti si Hana. Larawan silang dalawa ng isang couple na mahal ang isa't isa. Napatingin naman ako kay Lolo. At tulad ko, sa malaking screen pala siya nakatingin at kunot ang kanyang noo. Maya't maya lang may lumatay na tila galit sa kanyang mga mata. Let's go. Matigas na wika naman ni Lolo. Aalis na tayo. Hindi na tayo dapat pumunta pa dito. Umani ng kalituhan sa akin ang kanyang sinabi. Ano ba ang meron sa parting ito? At pinagsisihan ni Lolo kung bakit kami nandito. Hahakbang na sana kami papalabas ng venue. Papa, I'm glad you came. Nakangiting sambit ng sopistikadang babae na malapad na nakangiti habang papalapit sa amin. Sa kanyang hitsura, parang hindi man lamang nadagdagan ang kanyang edad. Para lang siyang nakakatandang kapatid ni Paulo. Gayon siya ang ina ng lalaki.
Nang tuluyan na siyang nakalapit, agad siyang nakipagbeso-beso kay Lolo. Hindi din kami magtatagal ni Danica. Wika naman ni Don Eduardo. Napatingin naman sa akin ang ina ni Paulo. Hinagod niya ako ng tingin mula ulo hanggang paa. Saka siya napaismid. You look good in that dress, but still, basura pa rin ang tingin ko sa'yo, iha. Pasensya ka na. I really don't want to invite you in this party. Kasi hindi ka naman bagay dito. But si Paulo mismo ang nag-imbita sa'yo. Nakangiti nitong sambit na para bang hindi niya ako iniinsulto. Masakit ang kanyang mga sinasabi pero binabaliwala ko na lang ito. Kahit isang beses lang kami nagkita, nung kasalang lamang namin ni Paulo. Pero nasanay na rin ako sa kanyang bibig. Sadyang matapobre siya. Hindi nakapagtataka na nakuha ni Paulo ang ugali ng kanyang ina. Huwag mong insultuhin ang apo ko, Belinda. Sita naman ni Lolo dito sa mahinahong boses. Si Papa talaga. Nakatawang sambit naman ni Ma'am Belinda. That's not an insult. I'm just telling the truth. Alam mo naman na sadyang prangka ako, hindi ba? Bumaling ang kanyang tingin sa akin. Saka nasanay ka na sa akin, hindi ba, Danica? Pinilit kong umiti bilang pagpapakita na rin ang kagandahan ng asal sa kanya. Oh, come on. Be a guest of this party. After all, napakahalaga para kay Paulo ang party na to. Iginiya na kami ni Lolo sa kung saan kami pwedeng umupo. Paupo na sana ako nang hindi sinasadya na matapunan ako ng dala ng waiter na nasa tingin ko ay wine. Don't worry, Papa. Ako na ang bahala dito kay Danica. May dala kong damit na sa tingin ko kasya sa kanya at nababagay sa kanya. Dahil medyo basa na ang suot ko kaya pumayag na rin ako na sumama sa kanya. Pumasok kami sa isang kwarto. Suotin mo to. Bagay to sa'yo. Aniya na nawala ang magandang ngiti sa mga labi nito. Tiningnan ko ang kanyang inabot sa akin. Ang kasuotan na ibinibigay niya sa akin ay katulad ng suot ng mga waiter. Hindi bagay sa iyo ang maging guest. Bagay sa iyo ang maging taga-serve. Dahil hindi mo kauri ang mga bisita sa party na to. Ang mga kauri mo rito ay yung mga nagsiserve sa mga bisita. Napalanghap naman ako ng hangin. Pinanatili kong kalmado ang aking sarili. Pasensya na po kayo, madam. Pero nakatanggap na po ako ng invitation card. Ibig sabihin lang nun, bisita ako sa party na to. Kaya kung wala po kayong ibang damit dito, okay lang naman sa akin itong suot ko. Kahit medyo basa pa ito. Wika ko naman sa kalmadong boses. Rumihistro naman ang galit sa mukha nito. Aba, ang yabang mo. Porket diyo grasya ka na. Ngayon dahil pinakasalan ka ng anak ko, ganyan ka na magsalita. Kahit suot mo pa ang pinakamamahaling alahas sa buong mundo, hindi pa rin matatabunan ng katotohanan na ang mga kauri mo ay bulate. Mahirap ka na nga, wala ka pang magandang asal. Sayang lang ang pagpapaaral ni Papa sa'yo. Wala ka pa rin sa tamang breeding. Mapang-uyam na wikang galit nito sa pamamaraan. Ayaw ko siyang patulan. Dahil kahit papaano siya pa rin ang ina ni Paulo. Hindi ako nagyayabang. Pasensya na po. Okay na sa akin ang suot ko. Ani ko at binuksan ng pintuan para lumabas ng kailangan ko ng balikan si Lolo. Humakbang ako pabalik sa kung nasaan man si Lolo. Pero napatigil din ako nang magsalita ang host sa party. Good evening, everyone. 3 taon na ang nakakalipas mula ng 200 ang pinagtagpo. A dreamer and an engineer who wished to build a lot of structure with his name on it. An inspiring model who dreamed to be known internationally. Ngayon, natupad na ang kanilang mga pangarap at ibang pangarap na naman ang gusto nilang tuparin. Ito ay ang tumandang magkasama, kasama ang kanilang mga anak. Let's give a round of applause, Mr. Paulo Christoph Diogracia and Hannah Montesa, as they stepping their first step in their forever. Palakpakan ang aking narinig.
Nang lumabas na ang lalaking kinasasabukin kong makita, kasama si Hana. Pareho silang malapad na nakangiti. Halata sa kanila mga mata ang sobrang kasiyahan. Habang paakyat sila sa entablado, inalalaya ni Paulo si Hana na parang ayaw niyang may mangyaring masama dito. Tumigil na rin ang palakpakan. Ngayong masayang nakaharap sa mga bisita sina Paulo at Hana. Larawan sila ng isang napaka-perpektong couple. Ang kanilang mga mata ay nagniningning. Halata ang sobrang kasiyahan. Sobra akong nasaktan sa aking nasaksihan na hinihiling ko na sana mapunta na lang ako sa ibang direksyon. Noong mga huling araw, sinabi ni Paulo na mahal niya ako at babalikan niya ako. Ayaw kong umasa pero hindi ko napigilan ang puso kong umasa sa kanya. At ngayon para akong sinampal sa katotohanan na hindi ako nababagay para kay Paulo, kundi si Hana. At ito talaga ang tunay niyang minamahal. Good evening everyone. Hana and I just want to announce our soon wedding. Finally, tinanggap na rin niya ang proposal ko. Nakangiting sambit naman ni Paulo at puno ng pagmamahal na nakatingin kay Hana. Agad kong naramdaman ang pamamasa ng aking mga mata. Mas masakit ito ngayon kasi umaasa ako. Napatingin si Paulo sa bungad ko. Nagtama ang mga mata naming dalawa. Pero agad din niya iyong binawi. Sa kabuong pagmamahal siyang bumaling kay Hana. Napakalamig ng mga titig niya sa akin kanina. Siguro naman, nagising ka na ngayon. Wika naman ang mami ni Paulo na lumapit pa siya sa akin. Ang basura ay para lang sa basura. Tinataha ko ngayon ang daan pabalik sa venue ng party para balikan si Lolo. Kanina kasi, dahil sa hindi ko na matagalan ang sakit na aking nadarama, kaya napagpasyahan ko na lisanin ang venue. Hindi ko kayang makita ang masasayang mukha ni na Paulo at ni Hana habang sinasabi sa harapan ng lahat kung gaano nila kamahal ang isa't isa. Pumasok ako sa venue. Pinaling ako ang aking mga mata para hanapin si Lolo. Hahakbang na sana ako para lapitan si Lolo na halatang hinahanap din ako ng may magsalita. Danica! Napalingon naman ako sa nagsalitang iyon at tama nga ako. Si Hana ang nagsasalita na yon. May kasama siyang 3 babae na sa tingin ko mga kaibigan niya. Hinagod ako ng tingin ng babae ng mga kaibigan niya. Hinagod ako ng tingin ng 3 niyang kaibigan. Saka napaismid ang mga ito na mukhang mga mata pobre din. Siya bang sinasabi mong asawa ni Paulo? Na nagpikot kay Paulo? Na malanding oportunista at nagpapanggap na buntis para pakasalan si Paulo? Pero hindi pala. Wika naman ng isa. Talaga nga palang basura, no? Mahirap na nga, ambisyosa pa at malandi. At ang sabi mo pa nga, mukhang may relasyon din sila ni Lolo ni Paulo. Sunod-sunod nilang sambit. Huminga ako ng malalim para kalmahin ang aking sarili na masyado na nilang tinatapakan. Humarap naman ako kay Hana. Alam mo Hana, hindi ang pagiging model ang career mo. Dahil kundi ang maging isang scriptwriter. Ang galing mo kasing gumawa ng kwento. At ito mga kaibigan mo, mga uto-uto, ang daling maniwala. Ako pa talaga ang malandi na tunay na asawa. Samantalang ikaw, isa ka lang namang kabit. Mga kabit yata itong mga kaibigan mo dahil mukhang may mga problema sila sa mga legal wife. Hindi malayo yun. Mga kaibigan mo sila. Hindi ko napigilang sambit sa kanya. Wala akong pakialam kung balwarte nila ang lugar na ito. Sumusobra na sila. Bitch! Sabay na sambit na 3 kaibigan ni Hana. Nanlilisik naman ang mga mata ni Hana habang nakatingin siya sa akin. Saka na pangisi siya. Whatever you say.
Dahil halos lahat na nandito, yan ang alam na kwento. At si Paulo mismo ang nagkwento niyan sa mga kaibigan namin. Ang lapad ng kanyang mga ngisi. At baka nakakalimutan mo, Danica. My fiancé doesn't love you. Gusto ka lang niyang paibigan at iskuran. Pero hindi nangyari kasi sabi niya, kahit halik hindi niya masikmura na gawin sa'yo. Napatawa naman ang mga kaibigan ni Hana. At sunod-sunod naman na nakakainsultong salita ang lumalabas sa kanila mga labi. Hindi ako halos makahinga. Para akong sinasakal. Pinipigilan ko ang tuluyang pagbagsak ng mga luha ko. Nakita ko si Paulo na papalapit. Napalis ang kanyang ngiti na makita ako. Humakbang ako papalapit sa kanya at saka malakas na sinampal ang dumapo sa kanyang pisngi. Mula sa mga palad ko. Dahilan para mapatingin sa amin ang maraming mga bisita. Sinamantala ko ang pagkatulala niya. Ang kapal na mukha mo. Naggumawa-gawa ng kwento. Tandaan mo, Paulo. Ikaw ang nagsabi kay Lolo na pakasalan ako. Oo, hindi mo ako mahal. Pero ang sabihin sa nakakarami na pinikot kita, hindi ko yan mapapalampas. Sapagkat alam mong hindi. Ang galing yung dalawa ni Hana na gumawa ng kwento para mapagtakpan ang kasalanan ninyo. Sayang. Minahal pa naman kita. Pero tama ka. Hindi tayo bagay. Kayong dalawa ni Hana ang bagay. Buhay pa nga kayo. Pero sinusunog na ang kaluluwa ninyo sa impyerno. At saka, alam mo, Paulo, ang totoong dahilan kung bakit walang nangyari sa atin dalawa, hindi dahil sa hindi mo ko kayang halikan, kundi dahil hindi ko kayang ibigay ang sarili ko sa isang lalaki na katulad mo. Good luck sa inyong dalawa ni Hana at congratulations. Sunod-sunod kong sabi sa kanya habang maraming nakatingin sa aming dalawa. Wala akong pakialam kung sabihan nila akong bastos. They already judging me. Dahil sa mga kasinungalingan ni Hana at Paulo. Ano pa ang dapat? Ipagtatanggol ko ang sarili ko hanggat kaya ko. Ako pa talaga ang pinalabas nilang masama. Tila naumid naman ang dila ni Paulo. Ipokrita! Bilinda! Napatulo naman ang luha ko nang marinig ang boses ni Lolo. Ang inatatakot ko ay kung ano ang isipin ni Lolo sa akin. Si Paulo pa rin ang apo niya at kadugo niya. Natakot ako sa galit niya. I heard everything, Paulo. Hindi ako halos makapaniwala na kagawa ka ng ganoon. Ang gumawa ng kwento, Paulo. I am so disappointed of you. Dala mo pa naman ang apelyidong Dio Gracia. At sayang, dahil malapit na rin maging dala, di Hana ang apelyido natin. Hindi ko ipinagtatanggol si Danica. Ipinagtatanggol ko kung ano man ang tama. I told you before. Mukha lang mahina si Danica. Pero siya ang pinakamalakas at pinakapalaban na babaeng nakilala ko. Wika ni Lolo na mas lalong nagpatulo ng mga luha ko.